Hello po mga kami, meron po tayo ngayon gagawin yung simpleng pagdadaing po at the same time, pwede po natin itong pagkakitaan. Simpleng-simple lang po, panoorin nyo lamang po yung video na ito at nang makita po natin kung paano po natin gagawin, meron na po tayong konting hanap buhay. Hello po, meron po tayo ditong asin. 1 cup po itong asin na to. Tapos, meron din po tayong tilapia. Mga medium lang din po yung size nito. And then, meron po tayo ditong tubig. Tap water lang po ito. Pwede po yung galing po sa gripo. Tapos, ilalagay po natin yung, this is brining po ano po, yung asin po sa tubig. Pag nilagay po natin yung dyan, haluin lang po natin siya. Meron po tayong para po mag-dissolve po yung asin. Ayan po. After po natin na ma-dissolve yung asin, lalagay po na po natin. Yung nga po palang tilapia, nilinis ko po itong mabuti. And then, kinat ko po siya ng pangdaing. Tapos lalagay na po natin siya dito. Ba-brine po natin siya. Ganda po ito kasi makakatulong po ito sa atin. Ang negosyo po itong itinuturo po natin ngayon. Yan. Pag nailagay na po natin siya, mag-iintay lang po tayo ng 30 to 45 minutes. Yung iba, 1 hour ang ginagawa. Pero ako po, 30 to 45 minutes lang po madalas ang ginagawa ko. Antayin lang po natin yan. After 45 minutes po, kukunin na po natin yung isda. And then, lalagay po natin siya sa strainer. Tapos, salain lamang po natin yung isda. Ayan. Kapag nakatulo na po yung fish natin, lalagay po natin sa timbangan. Tapos po, tignan po natin kung ilan po yung timbang niya. Hahatiin lang po natin yan. So, naglalaro lang po siya sa 637. So, hahatiin po natin siya. 1 kilo po kasi ito nung binili ko. Medyo malaki po yung nabawas, kaliskis, at saka yung kanyang bituka. So, hahatiin lang po natin siya pag pang tig kalahati. So, mahigit 300 grams po bawat isa. Tapos, ire-repack na po natin siya. Timbangin po natin, tig kalahati. Tignan natin kung ilan ang kalalabasan nito. 306. Tig apat siya. Siguro palitan natin ng mas malaking konti. $327. Pwede na yan. Set aside po natin to. Tingnan natin yung isang kalahati. 327. Hindi naman po kailangan accurate. Pero this is 305. So, palitan natin. Mas pinakamaliit niya. 300. 303. Try this up. 300. Hindi na po natin siya ma-equal. So, dagdagan na lang po natin ng price yung isa. Tapos yung isa po ay sakto po ang ilagay natin price. Magre-repack na po tayo. Repack na po natin to.
Ganyan lang po. Tig 4 pieces lang po siya. Ganyan lang po. Simple lang. Ayusin lang ng konti. Then yung isa pa. Simple lang po. Simple as that. Yan, ganyan. Meron na po tayong dalawang pwedeng ibenta. Ito po yung nakikita nyo po. Yan po yung dalawang nagawa natin. Yan na po yung ilalagay natin sa freezer. Tapos pwede na po natin siya ibenta. Mamaya po yung costing. Ayusin ko po yung costing para makita nyo po. Ito po yung isda na na-brine natin kanina. Yung isa po nito, yung kalahati, nilagay na po sa freezer. Pero ito po, para makita nyo po na malutong siya, after po nyo iprito, magpiprito po tayo. Kuha po tayo ng kawali, and then buksan po natin yung kalan. Lagay po natin yung lating basong mantika. Painitin po muna natin bago natin siya iprito. Painitin po muna natin yung kawali. Yan, mainit na po yung kawali natin. Lagay na po natin yung isda. Talsik. Non-sticky pan po yung ginamit natin para hindi po mag-dikit yung piniprito natin. Yan, tumatalsik-talsik po. Mga takot magprito, aray. Baliktarin na po natin. Yung masakit po sa yan po, pwede na natin hanguin. Ganyan naman po, ang ganda ng pagkakaprito niya. Yan nyo po, oh, malutong siya. Isa soup. Yan po. Magtatawag po ako ng kapitbahay. Papatikman ko po sa kanya. Patitikim po natin dun sa kapitbahay kung maganda. Ito po siya. Diba? Maganda siya talaga. Sige, pakitikim po. Mainit siya, ha? Ano mo dito? Malutong po ba siya? Ano lasa? Hindi siya ganun kaalat. Very good. Sakto lang yung pagka-crispy niya. Ay, salamat naman. Tsaka, actually, natikman ko na to lagi. Pag lumalamig siya, crispy pa rin siya. Yun lang. Ayan maganda yung ating ratings. Ito po yung costing natin. Yung 1 kilo po natin na tilapia, that is 50 pesos lamang po iyon. Yung 1.5 liter ng water, freezer, at saka yung labor po, sabihin na po natin 15 pesos lang po iyon. And then, yung salt po natin is 5 pesos. Medyo mahal na po nga po yung nilagay natin price doon.
At lahat po yan ay susumap total po natin ng that is 70 pesos po. Yung retail price po natin na sa kalahating kilo po, sa kalahati po nun na ginawa natin ay 70 pesos po. So, times 2 is 140 po. Doon po sa 140, ilas po natin yung puhunan natin ng lahat ng ginamit natin na 70 pesos. Meron pa rin po tayong 70 pesos na kita per kilogram. So, bumabalik po ng yung buong pinuhunan natin, yun din po yung kinikita natin. Ang maganda po nito, kung makakapagbenta po tayo ng 5 kilos sa bawat tilapia na ginagawa po natin, that is times 5 times 7, that is 350 po sa kada 5 kilo po na maibebenta natin. Not bad na po kung isasama po natin siya sa iba pa po nating binibenta. Ito pong ginawa natin na to ay pandagdag lang pong kita upang magkaroon po tayo na mas mainam na kita sa bawat araw. Sana po ay may natutunan po kayo. Kung meron po kayong tanong lang po kayo at pagpasensyahan nyo na rin po yung mga konting mga error natin dahil nag-start pa lang po tayong gumawa ng videos. Ako lang po mag-isa gumagawa nito with help lang po ng aking pong unika iha din eh. So, maraming salamat po sa papanood nyo po ng video na ito. Sana po ay marami po kayong natutunan. Mag-subscribe po sana kayo at i-like nyo po ito, ating pong channel. At marami pa po kayong, pinapangako ko po na marami pa po tayong magandang pagkakakitaan pa na matututunan dito po sa channel na to. God bless po sa ating lahat.